na maaaring gamitin. At pangatlo, bago ibigay yung dugo sa pasyente, ang mangyayari doon ay itetest namin muli. Pero posible pa rin daw na mag-false negative sa HIV ang donor kahit taglay niya ang virus. Nangyayari raw yan kung nagpa-test ang pasyente sa unang 2 linggo o hanggang 6 na buwan mula nang makuha ang HIV. Sa ganitong pagkakataon, wala raw pananagutan ng ospital o blood bank. Pero kung alam ng donor na may HIV siya nang mag-donate ng dugo, posible siyang maharap sa reklamo. Noong nakarang taon lang, mahigit 120 blood units na idinonate sa mga ospital at blood bank ang nagpositibo sa HIV, kaya napigilan ng pagsalin sa mga ito. Kung alam nila, may kasalanan sila sa mata ng Diyos at mata ng tao. Kung hindi nila alam, malamang baka hindi nila alam. Kasi I don't think any person in his right mind would donate a blood. Alam mo naman nakakahawakan. Pero di lang ito nangyayari sa Pilipinas. Sa buong mundo, isa sa bawat 1.2 milyong may HIV posibleng nahawa raw sa blood transfusion. Sa Pilipinas, nasa 19 lang sa mahigit 6,000 kaso ng HIV/AIDS mula 1984 na infect sa pamamagitan ng isinaling dugo. Maliit daw ito kumpara sa iba pang paraan ng HIV transmission kung saan nangunguna ang unprotected sex ng lalaki sa lalaki. Para sa unang balita, Lay Alves reporting. Kaugnay ng balitang yan, makakasap natin si Dr. Eric Tayag, Director ng National Epidemiology Center ng DOH. Dr. Tayag, good morning po. Good morning, Igan. Opo, at kamusta na ho yung investigasyon dito sa umano'y isang pasyente daw na nagkaroon ng HIV matapos pumailalim sa blood transfusion? Natapos na namin ni Igan, ngayon ay kinakalat namin yung datos na nakuha namin, ilalabas namin ng resulta kung hindi ngayong araw na to sa mga susunod na araw. Okay, ito ba, Doc, isolated case o nakaka-alarma na rin ang bilang nila? Unang-una, Igan, pandalawampung kaso to sa ating bansa since 1984. Ang pinaka-mode of transmission para din sa ating bansa ay unsafe sex, sinusundan to ng injecting drug use, contaminated blood din yun. Pangatlo yung mother to child, nasa hulihan po yung blood transfusion at yun nga ay naagapan natin sapagkat maingat po tayo sa pagpili ng dugo. Okay, may mga reagent tayo para sa HIV, Doc. Meron tayong pan-testing, Igan. Kaya nga ang unang level niya ng screening ay tinatanong na namin mga pasyente. We make sure na yung mga donor, we make sure na sila po ay healthy sa pagdodonate ng dugo. Pag hindi po pumasa ron, ay hindi na natin po kinukunan ng dugo. Okay. Pagka minsan, halimbawa, hindi nila alam na HIV positive pala sila. Hindi nila alam yun. Tinitest pa rin natin yung dugo. So kung positive yun, hindi na po namin ginagamit. Okay, bago sila makapag-donate ng dugo, hindi ba malalaman agad kung HIV carrier sila, Doc? Buti natanong mo yan na, Igan. Meron tayong window period, Igan, kasi ang tinitest natin yung antibodies. It takes 2 weeks bago magkaroon ng antibodies sa HIV. So kung maaga silang nag-donate ng blood after an exposure, halimbawa may unsafe sex sila, halimbawa sa loob ng 1 linggo nag-donate sila, kahit na anong test gawin mo sa dugo nila, negative yon. So ibig sabihin nun, false negative, infected na pala sila. Kasi mag-test positive lang sila after 2 weeks. Yun ang window period. Tinatawag. At ang donation ng dugo ngayon, gobyerno na, di ba, Doc? Wala nang private blood banks? Wala na, Igan. Voluntary yan sapagkat nakita naman natin kung hindi natin ginawa ng paraan yan nung araw, baka mas malala pa ang problema natin ngayon. Okay, doon ba sa investigation ninyo, may pananagutan ba yung ospital o yung blood bank kung sakasakali? Inaalam namin, Igan, na magbibigay kami ng report sa aming kalihim, si Secretary Ona. At base sa ibibigay na report, ay magbibigay din kami ng mga rekomendasyon. Okay. Doc, maraming salamat. Good morning. Maraming salamat, Igan. Dr. Eric Tayag po, Director ng National Epidemiology Center ng Department of Health. Balikan po natin ang ulat ukol sa hostage-taking sa Agusan del Sur. Umaapela ang DepEd sa mga hostage-taker para sa unconditional release ng mga binihag na guro at estudyante. At kaugnayan makakausap natin si Assistant Secretary Tonicito Umali, ang tagapagsalita ng DepEd. Asek Umali, good morning po. Magandang umaga sa iyo, kasamang Rhea.
Ang sinasabi po ng Alliance of Concerned Teachers na party list, no, hindi raw sapat ang seguridad sa mga paaralan sa mga liblib na lugar. Ano po ang gagawing aksyon ng DepEd tungkol dito, ASEC? Well, alam po nating lahat na ang pagbibigay ng seguridad sa lahat ng ating mga guro ay hindi lamang obligasyon o tungkulin ng DepEd. Tayo ay walang sapat na pondo para kumuha ng mga security people to secure all our teachers. Ang ginagawa po ng ating kagawaran ng edukasyon ay ang makipag-ugnayan sa police, sa Armed Forces of the Philippines, at ang ating mga kasamahan sa LGUs, pati local barangay officials, para mapanatiling safe ang ating mga guro. Natutugunan naman po yung inyong hiling, ASEC. Well, to a certain extent, yes. But nakikita po natin na talagang kulang pa rin po. Yan po ang talagang suliranin ng kagawaran ng edukasyon ngayon ng ating mga guro na siyang naghihirap, nagbubuhis ng buhay, mga bayani sa pagtuturo. Sila pa ang parati nagiging biktima sa mga bagay na ito. Yan po ang nakakalungkot talaga. Lalo na po siguro sa mga lugar na medyo, of course, unstable ho yung seguridad nila, talagang hindi ho masisiguro ng DepEd na sapat ho ang seguridad ng ating mga guro. Ganun ho ba? Tama ho yun. Kaya ang ginagawa minsan ho ng ating kagawaran ng edukasyon ay hindi po tayo nag-a-assign ng mga guro sa mga lugar na sinasabi nyo pong hindi sigurado ang kaligtasan ng ating mga guro. Ganyan po ang nangyayari. Kaso naman ho, nasasakripisyo din yung pag-aaral ng mga taong nakatira sa mga lugar na iyon. Tama po yun, and we don't mean any disrespect. Pero doon halimbawa sa mga Muslim areas, yung mga kapatid dating Muslim, ang ating nilalagay ng mga guro doon ay yung mga kapatid ding nating Muslim. And we don't mean anything by that. Pero yun ang isa sa mga hakbanging ginagawa ng kagawaran ng edukasyon. Pero doon naman sa iba pang mga areas na talagang alam natin na hindi ligtas, kahit sino mang guro, ay hindi po tayo nagpapadala po doon. Ano pong tulong ang may bibigay ng DepEd sa mga bihag kapag sila napalaya na? Tinitingnan po natin yung kung ano man po yung limitadong pondo ng, hindi ko lang ma-enumerate sa'yo, pero meron tayong mga tulong sa mga guro natin na bihag na. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan tayo sa mga biktima, kaya lang hindi ako malayang makapagsalita. Alam kong naiintindihan mo ito, Miss Rhea. Dahil tanging sina Mayor Magdamit lamang ang pwede magsalita rito. Alright. ASEC, ito ho bang mga pangyayaring ganito, may impact ho ito sa moral ng mga guro natin? Malaki po, Miss Rhea. Malaki po. Yun ang po masasabi ko. Kaya patuloy kaming nakikipag-ugnayan at umaapila sa mga dumukot sa ating mga guro. Sana po ay palayain na sila ng agaran at huwag na ho natin patagalin sana. Alright. ASEC Umali, maraming salamat po at magandang umaga. Magandang umaga sa Miss Rhea. Magandang umaga, Igan. Assistant Secretary Tonicito Umali ang tagapagsalita ng DepEd. Sa ibang balita, preliminary investigation sa patong-patong na reklamo laban sa itinuturong recruiter ni Sally Villanueva na si Tita Cakayan, ipinagpaliban ng Department of Justice sa Abril 18 sa kanyang pagharap sa DOJ kahapon. Nakiusap si Cakayan na bigyan siya ng mas mahabang panahon para sagutin ang mga paratang laban sa kanya. Narito ang report ni Chino Gaston. Si Lord na lang bahala. Ha? Si Lord na lang bahala. Diyos na raw ang bahala. Yan ang maikli pero paulit-ulit na sagot ni Tita Cakayan sa media nang humarap sa preliminary investigation ng DOJ para sa mga reklamong drug trafficking, human trafficking at large-scale illegal recruitment na inihain laban sa kanya. Gwardyado si Cakayan ng mga armado at naka-bulletproof vest na NBI agents. Si Cakayan ng itinurong recruiter ni Sally Ordinario Villanueva na nung nakarang Miyerkules ay pinatawan ng parusang kamatayan sa China dahil sa kasong drug trafficking. Bago bitayin si Sally, iginiit niya sa kanyang sinumpaang salaysay na si Cakayan ang nagpabiyahe sa kanya sa China. Si Cakayan din daw ang nagbigay sa kanya ng maletang may laman na 4 na kilong heroin. Bukod sa pamilya Ordinaryo, may 4 na iba pang respondent sa patong-patong na reklamo laban kay Cakayan.
Nahaharap din si Cakayan sa reklamong kidnapping at drug trafficking na isinampa naman ng kapatid ni Sally na si Jason Ordinario sa PNP CIDG. Habang isinasagawa ang preliminary investigation na ihain ng sampinal laban kay Cakayan. He was kidnapped in Quiapo area and forcibly asked to swallow several tubulars containing cocaine from Malaysia. Okay. Tapos Dadalhin sa China destination. Dahil hindi nakarating ang abogado ni Cakayan, inurong ni Assistant Senior State Prosecutor Lilia Alejo ang preliminary investigation sa ika-18 ng Abril. Hiningi rin ni Cakayan na mabigyan pa siya ng panahon para makapagsumite ng kanyang affidavit para sagutin ang mga paratang sa kanya. Para sa unang balita, Chino Gaston reporting. Isang Pilipina na nahulihan ng marijuana sa Malaysia posibleng maharap sa parusang bitay. Kaya naman nakikiusap na sa gobyerno ang kanyang mga kaanak para mailigtas siya sa death penalty. Darito ang exclusive report ni Mark Salazar. Sa pamamagitan ng telepono, dumulog sa GMA News mula Saudi Arabia si Chris Garcia para sa kanyang asawang si Aida na nahaharap sa kasong drug trafficking sa Malaysia. Natatakot ako, baka mapahamak si Aida. Kaya ako pumunta ng embassy natin. Para nga po, mabigyan ng attorney si Aida. Ang sabi po sa akin, nung nakausap ko, sabi sa akin, ano ba ang kaso? Sabi ko, ano po, napagbintangan po na may dala ng marijuana gano'n. Alam niyo po ba ang sabi sa akin? Naku, patay yan. Naaresto ang 51 anyos na si Aida noong Nobyembre 27 ng nakaraang taon matapos mahulihan ng 12.5 kilo ng marijuana sa isang bus terminal sa Kuala Lumpur, Malaysia. Pero giit daw ni Aida ang maleta kung saan nahuli ang droga ay pinadala lang umano ng isang Pilipinang naging kaibigan niya sa internet mula Bangkok, Thailand patungong Malaysia. Pinadala daw po yung bag na yun ni Loren. Sino pong Loren? Hindi ko po actually kilala yung Loren. Ang pinoproblema ngayon ni Chris, posible raw hindi nadidepensahan ng maayos ang asawa. Bibigyan daw po yata siya ng abogado, pero mali. So, ibig sabihin, hindi niya rin maiintindihan yung mga pinag-uusapan nila. Iba naman ang lengguwahe ng Malaysia, di po ba? Kaya naman ang kanyang mga kaanak dito sa Pilipinas nakikiusap na rin sa mga kinauukulan. Nananawagan po kami kay Vice President Binay at kay President Noy na tulungan po yung tita namin na magbigay po ng Pilipinang abogado kasi nahirapan po siya doon na hindi po sila nagkakaintindihan. Mahalaga raw sanang agad itong matugunan bago ang Abril 20 kung kailan babasahan ng sakdal si Aida sa kanyang kaso na may katapat na parusang bitay. Dating guro sa Pilipinas si Aida ayon sa kanyang mga kaanak. Handa naman daw tumulong ang Embahada ng Pilipinas sa Malaysia at ang Department of Foreign Affairs. Para sa unang balita, Mark Salazar reporting. US President Barack Obama muling tatakbo sa pagkapangulo sa 2012. At Lindsay Lohan mag-audition bilang kontrabida sa bagong Superman movie. Huwag pahuli, tutok lang sa unang balita. Kay saya ng umaga kapag kasama ang unang